Lang po mag-new page lang po ako. Kita naman po. Bakit kaya? Wait lang po Okay. Share screen. Ayan. I think ang lalabas po is yung I think ang lalabas po is yung yung Google Meet. Eto po. Okay, sige. New page lang po ako ha. Sige. So, meron po tayong apat. Nalilakayan ko lang yung text. So, meron po tayong apat na Saturday. August 31, September 14, September 21, September 28. Okay? Lahat po sila 1 o'clock p.m. to 5 o'clock p.m. po yung schedule natin. Now, yung 1 p.m. to 5 p.m. po, considered na po dito or nakalatag na po dito yung ang tawag dito, nakapasok na po dito yung yung travel time. No? So, 1 o'clock tayo magkikita, tapos dating nyo sa Ateneo, most likely, roughly 1:45. Tapos, alis po ng Ateneo mga 4. Yan, 4:15 para makabalik po kayo ng 5 o'clock. Ayan. So, 1 to 5 p.m. po yan, 4 na Sabado. And then, yung August 31 po, ibahin ko lang po ng kulay itong September 14. Ano ba magbabago yung kulay? So, yung ito po sa barangay po ito. Okay, ito po sa add mo. Ito sa add mo. Yan. So, ang meron naman po kami, naka-request na po kami ng jeep, no, ng jeep na pwedeng sakyan. Pero if magawan ng paraan na iba yung makadagdag tayo ng sasakyan from peso, okay lang din. Pero on our end naman po, meron kaming inaarkila na jeep po na pwedeng magdala sa inyo from Payatas to Ateneo, Ateneo to Payatas for these 3 Saturdays po. Yung pangalawa po ay sa barangay po tayo. So, baka po gagawin namin is 1 venue per section po. So, 2 worker association per venue po. Yun yung ilalakad namin ni Carowell. Kasi mahalaga po na merong engagement na makikita po nila mismo yung barangay, no, yung area. No, pero sa unang engagement po ng August 31 po, Ateneo po muna tayo, on campus muna po tayo. At mas pagpapakilala po muna to. No, so kwentuhan muna tayo, getting to know each other muna tayo sa first engagement po. Now, ang magiging forma po nito is ang worker association po na naka-assign, yung 2 worker association na naka-assign sa isang section po ay ibabahagi po ninyo kung ano yung samahan po ninyo. No? So, vision, mission, mga objective or goals, pati ano na po yung mga activities na ginagawa po ng samahan po ninyo. Alam ko po na binubuo na po ito dahil gumagawa naman po kayo ng DOLE accreditation. So kung ano man po yung nakalaman na po so far, yun pwede naman po doon tayo magsimula. Kung kailangan nyo po nung guide questions, ibibigay ko naman po. Okay? Tapos po, pagdating ng September 14 po, yung mga estudyante naman po yung bababa sa Payatas. Ngayon po, ito po crucial kasi ito yung very first training day po.
No? So training, most likely po may training na po tayo dito. And gagawin po namin is, gagawa namin ng paraan na may venue tayo na kahit small groups po tayo ay siguro may daladalang laptop yung bawat grupo ng mga estudyante para po naka-focus lang sila dun sa tatlong hawak nila. Tapos, yung September 21 and 28 po, sa Ateneo po natin gagawin. Para po may classroom po tayo, tapos kung sakali man pong kailanganin na may gamitin tayong mga computer or what, pwede po tayo mag-request ng venue na may ganun. Pero most likely po, classroom setting po tayo for these 2 Saturdays. Yung September 21 po ay itutuloy lang yung training, tapos 28 po, ito na po yung culminating natin. Pero baka kasi meron pang mga topics na hindi pa nako-cover, but the goal is by September 28 po, buo na dapat yung business plan po ng lahat ng 54 participants. At ipapakita na po natin, no, isasubmit na po yan para ma-review po natin yung mga plan ng bawat isa. No, kasi ang alam po natin is September 15 to 30 ang application ng Pangkabuhayan QC. Kaya po ganito yung schedule natin. Hahabulin po natin na matapos natin yung training bago matapos yung application period ni Pangkabuhayan QC po. Okay po? Klaro po ba yung magiging flow po nung 4 na Saturday? Gets naman po ba ito? Okay. Sige, so yan po yung 4 na Saturday. Okay. So, ganun po yung magiging itsura ng lahat ng engagements. At magiging ano po siya ha, magiging mix po siya ng input mula sa estudyante. No, may part na magle-lecture po sila. Tapos may part po na worksheet syempre. No, bubuuhin na yung part ng business plan na diniscuss nila. Para nga po, hindi tayo naghahabol na September 28 tsaka pa lang natin binubuo. Sana habang nandun tayo sa trainings, nasasagutan na natin siya. No, nabubuo na natin siya. Na kung for example, every Saturday na uma-attend tayo, ay meron tayong naiisip idagdag, okay lang. Diba? At least, at least dumadami po yung natututunan natin, dumadami yung naiisip natin, nabubuo natin yung plano. No, yung plano. Tapos po, ang kagandahan din po nito, once bumubuo na yung samahan ng sarili nyong livelihood, no, sarili nyong community enterprise, pwede nyo na pong gamitin yung mga topics as basehan. Na kung samahan tayo at hindi individual, ano yung target market natin? Ano yung ganitong topic? Ano yung paano tayo magpepresyo? And so on and so forth. Di ba po? Para po para lagi tayong babalik dun sa ano yung benefit sa samahan. Kasi ang takot kasi namin is baka mag-dwell lang tayo dun sa individual benefit. Makalimutan natin na kaya tayo nakapasok sa ganitong training ay sa tulong ng buong samahan. Para tulungan yung buong samahan. Lagi tayong babalik po doon. Alam ko po, agreed kami ni Carwell na proseso kasi siya. No? Pero dahil ito ay magiging bahagi po ng proseso ninyo, ay mahalagang ngayon pa lang, bago pa tayo sumalang doon, klaro na. No? Klaro na yung objective po na yun.
Okay po? So, ang inaasahan, sige po, let me share my screen lang po. Actually, ang lumalabas po kasi niyan, ang makikita po namin kasi diyan na lalabas, yung mga individual, ang magandang lumabas din ay yung mga individual na skill, 'di ba? Yung individual na skills, yung individual na interest, no, saan sila magaling, ano yung gusto nilang gawin, ano yung kapasidad nila, no, nung mga members na sasama sa atin. At yun yung pwedeng maging panimulang success stories natin. 'Di ba? Parang yun yung panimula. No, tapos dahil ito yung nagawa namin bilang kami yung core group ng samahan, kaming siyam, yung core group ng samahan, tara gawin tulungan din natin yung iba. Dahil ito yung natutunan namin, pwede natin to ituro sa kanila. Tapos pag nakita namin na, pare-pareho tayong mga, let's say, yung mga ambulant vendors, ito pala yung common na concern nating lahat na ambulant vendors, so baka pwede ito yung gawin natin ng sama-sama. Na parang yun yung sana lumabas sa mga kwentuhan natin. So, sana lagi natin yung tatandaan sa lahat ng engagements natin. Now, ang kailangan ko po ngayon mula sa inyo ay yung siyam na mapipili sa samahan po ninyo. No? Siguro maganda po na nandun na kayo mismo, no? Maganda naman po na dahil kayo na po yung na-train na kausap ko. Pero after today po, bago mag August 31, sana ma-meet ko rin po yung 9 na napili ninyo. No, para rin bago pa sila sumalang sa estudyante, makausap muna namin sila ni Carwell. No, na mag ano muna tayo, mag level off muna tayo ng expectations para po hindi sila no, para baka may expectation sila na hindi naman masasagot ng estudyante natin. Diba? So, at least ma-level off natin. Pero mula doon sa inaasahan po ninyo kanina, yung gabay po ay sure po yun. Ang magiging ano lang po nito is yung ano tawag dito? Yung pagpasok nung karanasan din ninyo kasabay ng pagpasok nung kaalaman nila. Kasi ang masasabi ko po sa inyo, may mga bagay na mas alam ninyo kesa nila. Hindi nila alam kung ano yung ambulant selling. Hindi nila alam ano yung ambulant vendor. Diba? I think ang idea nila ng street food, for example, is yung fishball. Diba? Fishball, yung food stall, ayan. Tapos, ang alam nila, let's say, karinderya, ang alam nila is yung nakakain na nila yung karinderya, yung pagkain ng karinderya, na ganito yung presyo. Pero yung operations, 'di ba? Yung alas 5 ng umaga pupuntahan ng palengke para bumili ng ingredients para iluto ng ganito karami tapos may oras yung pagbebenta. Yun yung mga bagay na hihingin namin sa inyo. Kasi yun po yung hindi alam ng mga estudyante. No? And pagka diniscuss po nila yung business plan kasi, meron silang kaalaman mula sa school. No? Meron yan, may mga concepts po yan. Pero masyado yung malaki, masyado yung marami, na ang challenge sa kanila is paanong, alin doon yung relevant lang. Alin doon yung mahalagang maintindihan ninyo. Diba po? Para po, pag kayo na mismo yung nagturo sa mga members ninyo na gusto ring mag-apply, na hindi makakasama sa atin dahil 9 lang,
Yung ibang miyembro ng samahan na hindi natin masasama sa Ateneo ay matuturo nyo. Di ba po? Yun yung step by step po na mangyayari. Okay po yun. Kapag, yes, kung mahihirapan, kung may, for example, may topic, kaya ang mahalaga rin po na during the session itself, pag nagtitrain yung mga estudyante namin, pag may bahagi na hindi klaro or may part na hindi nyo naiintindihan, sabihin nyo po agad para mapagtulungan natin. No, kasi nandun naman po kami, no? Nandun naman kami nila Hila. Kasama naman po kami, iikutin namin. Pag may topic po na hindi nyo inaintindihan kung paano in-explain, magtanong na po kayo. Ang mahirap po kasi, pag nandun ka na, nagtuturo ka na dun sa kasama mo sa samahan, hindi mo pala naintindihan. Kahit na umattend ka, pero hindi malabo pa eh, di ba? So, ay mahirap kasi, kung i-explain mo na siya, tapos malabo pa sa'yo, baka lalong hindi maintindihan nung tinuturuan mo din, di ba? So, dun pa lang po, sabihan nyo na po kami kung aling bahagi yung nalilito kayo or hindi klaro, para po, sagutin na natin kagad. Okay, confident na ako na itong part na to, pag tinanong ako ng miyembro ng samahan namin na gustong mag-apply, masasagot ko na siya kasi naintindihan ko na to. Or, ang magiging forma po kasi niyan, i-a-apply mo kasi siya. Kung ano man yung ituro ng estudyante, sasagutan mo na kasi siya. So, pwede mong gamitin yung negosyo mo bilang example. For example, sa negosyo ko, ito yung gagawin ko na sagot dyan. Kung yung negosyo mo ay, let's say, ibang negosyo, no, let's say, lahat tayo street food vendor, pero ako, for example, siomai. Pero yung kausap ko, fishball. Diba? So, magkaiba yun ng expenses. Magkaiba yun ng market. Iba yung bumibili. Magkaiba yun. Kasi depende rin sa pwesto mo, nasaan ka. Diba? So, yun yung mga bagay po na magandang mapag-usapan. Maklaro. Huwag kayong aalis ng training na hindi kayo confident na naintindihan nyo siya. At i-check naman po yan ng mga estudyante na pag nasagutan ko to, okay, tama po yung pagkakaintindi nyo. Ay, baka po pwede nyo pong idagdag ito kasi ito na po yung naisip nyo. Ganun po lagi. Minsan kasi karanasan natin pag nag-a-attend tayo ng training, hinihintay natin na galing lang dun sa nagte-train yung knowledge. No? Pero ang crucial kasi dito is kayo mismo, pag in-apply ko to, dahil i-apply ko to, mas may intindihan ko siya. Tapos after the training, susubukan ko siya. Para next meeting, magkita ulit kami ng estudyante, pwede ko siyang tanungin. Ay, sinubukan ko itong tinuro mo sa akin. Tapos, anong part, meron akong naranasan na ganito nung sinubukan ko siya. Matutuwa po yung estudyante niyan. Kasi alam nila na nakinig ka. Alam nila na inintindi mo kung ano yung tinuturo nila. At confident sila na pag binahagi mo na sa mga kasamahan mo, kayang-kaya mo na yun. Diba? So, yun po yung natin, ha? Sayang po, ito uulitin ko ulit to dun sa 54, pero at least kayo pa lang po ay klaro po na yun yung gagawin natin. So, nalatag ko na po yung topics ng 4 na Sabado, kailan po tayo, ano yung inaasahan. Pangatlo po ay, okay lang po ba sa inyo kung meron po tayong group chat? No, marang may Messenger GC po tayo. Kahit siguro kayo po muna, tapos once po na meron na kayong 9 members, I think baka may na shortlist na yung iba. No, kung may 9 members na kayo, dun natin ipapasok. No, tapos ang gagawin ko po, magkakandak ulit ako ng orientation. Diyan na po ako. For all the 54 na. No, na mas na po 'yon. Mas maikli na po 'yon. Pero
mas gusto ko pong meron na akong initial na getting to know bago kayo sumanang sa estudyante. No, may mga rules, may mga policies lang din po akong i-discuss. Ano yung pwede, ano yung hindi. Ano yung inaasahan, ano yung mga sinusundang policies, sinusundang rules. Tapos kung may mangyaring mga senaryo, anong gagawin po natin sa engagement po sa estudyante. Okay po yon. So, siguro ang hihingin ko po kay Sir Robbie po ay kung pwede po tayong makabuo ng group chat. No, group chat po kasama po yung mga nandito ngayon. Yes, sila muna. Tapos tsaka natin idagdag yung 9 pag meron na. Para po mas madaling mag-cascade ng information po. Okay. Sige po. Siguro ngayon po, ito muna, tayo muna yung core team. Tapos po, pag may 9 na kayo, um, tingnan po natin kung baka mas maganda na yung bawat worker association ay may sariling GC po kayo kasama yung mga estudyante na naka-assign sa inyo. No? Para po lahat na announcement ko sa inyo ko lang po ilalatag, pero meron tayong kanya-kanyang group chat per worker association, yung 9 members na bahagi ng training, tapos kung sino man po yung mga estudyante na naka-assign sa worker association ninyo. Para po, pag may tanong po kayo sa estudyante, dun po tayo gagalaw. No? So, pero for now, ito muna, no? GC muna natin habang wala pa yung 54. Okay po? So, hingi na lang po ako ng tulong na mabuo po yung group chat po na yun. Okay? Sige po. And then, ang isa pa pong crucial, dahil sa August 31 na po ito, this is next Saturday na po, nadadalhin namin kayo sa Ateneo. Sana po kaya po bang by Wednesday next week? No, until Wednesday next week, mabuo natin yung 54. No, meron na tayong complete list ng 54. No, 9 per worker association. Para po pag lumapit kami kasi sa ano po, sa Wednesday po, iniisip ko Wednesday ng umaga, baka i-meet na namin si Cap. I-meet na namin si Cap. Kung sakaling magawa na ma-meet ko yung 54 on Wednesday, balitaan ko po kayo. No, na mukhang kaya naman, no, na kung hapon, okay yung ganitong oras po, no, sa lahat. Ganitong oras, okay. Oo, so baka i-meet ko na lang po yung 54, baba ako ng Wednesday. Para bago kayo sumalang sa mga estudyante on the 31st, ay paghandaan natin together. Okay po? Yun. So, okay. Ano pa ba? Sige. What else? Wait lang po ha, baka may nakalimutan ako. Okay. Sige. Tama po, no? Na-explain ko naman na po sa inyo yung tungkol sa OSCE. Ano yung OSCE? Ano yung mga programs po namin? Yung binhi punla big case, na-discuss ko na po yun sa inyo, no, nung last time. Naalala nyo po. Yung, ito pong, wait lang. Sige.
Eto po, naalala niyo po ito? Yung, yung binhi punla bigkis. Tama po, no? Okay, so alam ko na-discuss ko na po ito eh. So, sa ano na lang po, sa Wednesday ko na lang po i-ano dun sa pag may 54 na po tayo. Para hindi po repetitive. Ah, so, siguro at this point po, meron po ba kayong tanong or naiisip nyo na magiging concern sa gagawin nating engagement? Ang alam ko po, i-open natin sa pareho. Pwedeng may business na, pwedeng magsisimula pa lang. Pero ang mahalaga kasing, ang crucial kasi dyan, mami, yung, yung 4 na Sabado available. Yun, I think yun yung mas tanong. No? Kasi whether magsa-start ka pa lang or wala ka pang business idea pero gusto mong magtayo ng negosyo. Either gusto mong magtayo ng negosyo or gusto mong palaguin yung negosyo mo, yun yung unang entry. The next is to ask kung available ba sila dun sa 4 na Sabado. Kasi dapat present sila in all 4 Saturdays. Okay. Tapos pangatlo po, syempre, miyembro ng samahan, 'di ba? Dapat bahagi lang ng samahan. Pang-apat po, sana po yung hindi pa nakakapag-avail ng Makabuhayan QC. Kasi meron na po akong mga may na-train na, pero for example, yung sinabi kanina ni Mommy na hindi pa kumbaga hindi pa nakakapasa, no, let's say na um, na-reject, okay pa po yun. Ang alam ko, ano naman sila eh, only application hanggang sa pumasa ka. No? Kasi, ano naman po, basta wala ka pa natatanggap, okay lang. No? Apply ka lang ng apply hanggang sa makuha mo yung timpla na hinahanap. Ayan. Ano po, no? So, sana po wala pa nakukuha ang pangkabuhayang QC. Ang problema po kasi niyan, pagka nasa system na po sila na naka-payout na sila, hindi na po sila makakapag-apply niyan. No, hindi na yan. Kasi makikita po sa system yung pangalan nila eh. Tsaka yung address nila. Mm-mm. Mm. May nangyari na po sa akin nun pareho sila ng address. Dahil nasa isang compound sila. Yun pala dapat may house. Kasi kahit nasa isang compound, pwede naman let's say may letter. Yeah, may letter or may number per house, 'di ba? Kasi hindi na nilagay yung house number or nilagay yung di wala, hindi na tanggap, sayang, 'di ba? So, yun po sana. Yes, ibang ibang address. Hmm. Yun na nga eh. Pag ang key natin, yung hindi pa nakapag-payout. Yun. Kasi kung nag-apply ka pero hindi ka nakapag-payout, na-reject ka for example, okay pa yun. No? Parang ibig sabihin, baka hindi mo pa nakuha yung tamang business plan or may kulang sa requirements mo. So, ito yung pagkakataon mo na sumubok ulit. No, pero basta wala pang payout ha. Kasi mamaya, pipili tayong nung siyam, tapos may ilan doon na nakapag-apply na before. Sayang. Hindi din nila magagamit yung training. Sayang po. Sayang. So, yun po yung ano ha, paalala. Sige, number one, again, number one, membro ng samahan. Yun yung unang-una, syempre. Pangalawa, gustong magsimula. Again, gustong magsimula ha, hindi yung sasali lang for the 20,000. Gustong magsimula or gustong palaguin yung kasalukuyang negosyo. Okay? Pangatlo, sana po ay
hindi pa nakakapag-apply ng pangkabuhayan QC, ay hindi pa nakakapag-payout ng pangkabuhayan QC at all. From phase 1, I think phase 4 na kasi ngayon eh. So phase 1 to 3. No? So wala pang payout na naranasan or walang ka-address or kapangalan na hindi naman siguro mag-i-issue yung pangalan. At least address, make sure wala siyang ka-address. At panghuli po, yung ano pa ba yung na-mention ko kanina? Nakalimutan ko. Available dun sa 4 na sa. Dapat available siya. Kasi crucial kasi sa inyo, dahil 9 slots lang po yan, i-make sure nyo na po na yung 9 slots na yon na pupunuin ninyo, is sila na yung magtutuloy-tuloy for 4 Saturdays. Kasi po, hindi po kasi pwede sa amin yung iba-iba yung kausap ng estudyante. Kasi po, ang mangyayari dyan, putol-putol yung business plan. Kungari, ito na-cover na lang yung first part, yung iba, ikaw na bahala. Ito, third part lang, ito, fourth part lang. Sana wag po ganun. Diba? Para ma-capture natin yung buong business plan. Para po, itong core team na 9, pag gumagawa na kayo ng livelihood for your and for your organization, ito na yung template natin. Dahil naintindihan ko na kung paano ko siya gagawin sa negosyo ko, okay, ito na yung gawin natin para sa samahan. Gets nyo po? Diba? Kasi hindi pa naman po matuturo ng estudyante yung para sa samahan sa ngayon eh. Kasi kahit kayo po, hindi pa kayo sigurado. Diba? Parang hindi pa siya planchado. So habang hindi pa yun planchado, pero dahil may immediate need naman lahat ng membro natin na magkaroon ng livelihood, at isang konteksto natin, sasali kayo dahil kasama namin kayo sa samahan. Isasama namin kayo dahil kayo ay kasama namin dito sa samahan. Diba? So, doon tayo lagi babalik. Okay po yun. Tatandaan. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo ha, hindi yung bungi-bungi Mamaya bungi-bungi, isa-isa, dala-dalawa lang yung kausap ng estudyante. Kayo hahabulin ko pagka konti lang yung umaten doon. Yes po, mami. Sumama ka na, mami. Nag-apply ka na ba? Naka-payout ka na? Ang iniisip, kayo pong 4, nakapag-payout na kayo ever? Okay. Ang iniisip ko po dyan, pwede po kayong sumali, pero ang internal nating understanding is, hindi na kayo makakapag-apply. May certificate kayo, magte-train kayo, pero ang goal nyo na po is isa kayo sa mga, isa kayo dun sa magtuturo, dun sa mag-a-apply. No? Tapos yung mga kasamahan ninyo na pa lang, dahil nga ang context nung 8, nung 8, or actually kung ganito, na let's say isa ka, na gawin mo ng dagdagan na natin for dun sa mga samahan na yung kausap natin ngayon ay may okay na po ba yun sa inyo? No, na parang meron tayong samahan kasi na yung leader na kausap natin ngayon ay nag-apply na. So hindi natin siya i-count dun sa 9. Okay lang po ba yun sa inyo? No, na kahit na so parang lalabas sila mami, 10 silang darating, pero 9 yung mag-a-apply. Okay lang po yun. Para po may 9 pa rin may 9 pa rin tayong mapapasok per association. Okay lang po yun. Kasi technically, hindi naman po makakakuha ng pangkabuhayan QC yung pang-10 eh. 'Di ba? 9 pa rin silang mapapasok natin. Yes. And yes, at lagi-lagi, at least ikaw po, ang konteksto mo nang iisipin is yung sasamahan na.
Di ba? Magsisimula ka na mag-isip para sa samahan kasi nga po, and ang suggestion ko sa'yo, mami, yung output na gagawin mo, yung business plan na gagawin mo, pwede mo lang simulan i-apply pa konti-konti, no, yung topics. Kasi sasagot ka pa rin eh. Diba? Sasagot ka pa rin kasi ng worksheet. Idadagdag na lang, pa-note na lang po, Sir Robbie, diba po may attendance po tayo for today. Pa-note na lang po, alin po sa kanilang 5 yung nakapag-apply na para ma-note ko po na idadagdag ko po sila dun sa mga groups of 3 as an extra slot. Ganun na lang po. Note na lang natin, ha? So, tama po, no? Tatlong of the 5, dalawa lang yung hindi pa nakakapag-apply. Ay, nakakapag-payout pala. 3, nag-payout na. Yes. Okay. Sige. Okay. Okay lang po yun. Oo. Oo. Mm-mm. Okay. So, 3-3. Malabas 3-3. Sige pa. Okay. Siguro yung ano po, yung hindi naka-attend, na yung recording ko po, nasimulan ko naman nung part na dun sa topic itself na. So, i-send ko na lang po yung recording mamaya. Para po, pag may nabuo ng GC, yun yung unang-una kong isasend. Para mapanood nyo po ulit. At kung may nakalimutan man kayo sa mga sinabi ko, at least mababalikan po natin. Okay po. Yun, siguro ako on my end po, yun na po muna. May tanong pa po ba kayo? Tanong, comment, suggestion? Wala po? Sure? Sige. Okay. I-picture na lang po tayo para may documentation po tayo na nang-meet po tayo. Ayan. Tama sila, sir, sa likod. Ayan. Okay, wait lang. Okay po. Ayan. Okay, 1, 2, 3, smile po. Ayan, perfect. Isasend ko sa GC pag nabuo na yung GC. Ayan. Maraming salamat po. Pasensya na po ulit at hindi ako nakapunta dyan. Next week, bawi ako. Kayo po. Bye. Bye po. Thank you po. Bye-bye.